Mga kababayan, heto na po ang ating sinasabi. Hindi naman po tayo nagsalita ng tapos, 'di ba? Kumbaga gumitna lang tayo kasi alam natin meron pang magbabago. Mabilis magbago ang ihip ng hangin. Ito pong ating, update ngayon, quick update 'no, ay masasabi natin siyempre ay medyo 'no, kasi medyo good news po para doon po sa talaga namang, gustong-gusto ng matuloy ang BSKE. Kasi alam niyo naman yung batas, ang sinasabi ng batas ay November 2, 2026, no? At dahil po nagkaroon tayo ng crisis, ay nagkaroon po ng plano o balakin ang mga mambabatas o Congress o individual na mambabatas para i-postpone ang BSKE. Ayan, at gagamitin daw ang pondo sa ibang, kumbaga panapal sa kakulangan. Hindi naman po pwede yun eh. Hindi naman po tayo abogado, hindi naman tayo eksperto. Pero alam natin yung bawal. Kumbaga minsan kasi yung batas, kumbaga hindi naman kailangan ikaw ay abogado, no? Kaya hindi naman kailangan ikaw ay journalist. Basta marunong ka magbasa at naiintindihan mo ang proseso ng batas, malalaman mo yan. Diba? Yan. So yung sinasabi natin na pondo para sa BSKE November 2, 2026, ang plano gagamitin. No, hindi po pwede yun. At tama din naman po si Senator Lacson na may konstitusyonal na paraan para maging konstitusyon yan, yung pagpupuspon ninyo, no, iurong nyo. Pero wag na wag ninyong gagalawin ang pondo kasi nakalaan na yun doon eh. Meron sila mga terms dyan, katulad ng mga interview kay Chairman Garcia. Tama din naman si Atty. Si Atty. Erwin Garcia ng COMELEC chairman ng COMELEC na susunod tayo. Pero pwede siya magbigay ng suggestion, no, mga ideya, no? At binanggit niya sa sarili niya na iurong nyo, parang gano'n din. Pero hindi po pwedeng gamitin ang pondo kasi para sa BSK yan. Meron namang pondo para sa krisis eh. Ba't hindi yun ang gamitin? Hindi ba alam yan ng mga batas? Congressman Albi Benitez. Congressman ka, hindi mo alam. Mawalang galang na po. Congressman ka, hindi mo alam na ang isang pondo, ito specifically pondo para sa BSKE, ay gusto mong pakialaman. Dapat alam mo yan, nagbabasa po kayo ng batas. Dapat nag-aaral din po kayo, hindi yung porque kayo ay mambabatas, gagawin yung playground, itong batas. Kung ano lang maisip ninyo, no? Kung minsan yung pagiging isang edukado, ang parang nagiging mal-edukado, napaka-basic lang. Sinabi natin, gumit na tayo. Ayan, no? Kung, yun na nga kung diba? Kung hindi matutuloy itong kanilang pinaplano sa 2027 kasi yung kanilang pinupuntirya, Mayo, pag hindi pa yan ang natuloy, sabi ng COMELEC, hindi na namin kakayanin. So, ang pupunta yan sa 2029 or 2030. Pero, dahil nga, pag ginamit ang pondo na yan para sa BSKE, ginamit sa iba, nilipat, fund realignment, ay malinaw na unconstitutional. So, para saan pa? Na itutuloy nyo ang postponement kung alam nyo naman ang magiging resulta na yan ay unconstitutional. Malinaw na pag-aaksaya ng panahon. Kung kayo ay matatalino, ba't nyo pa itutuloy ang postponement kung alam nyo ang unconstitutional? Lalabas na ang mga sintito kumo ninyo, mga abogado, mababa kung gagawin nyo yun. So, naririnig natin sa balita. Tuloy na tuloy. Naririnig natin sa balita. Dapat lang. Kasi batas yan. Gagamitin yung pondo, ulitin natin, unconstitutional. So bakit pa ipopospon? Ituloy. Yan ang ating sinasabi nung nakaraan. Ituloy na yan. Bakit pa ipopospon kung unconstitutional? Napaka-common sense lang naman ang kailangan dyan eh. Grade 6,
Pag medyo may magaganda ang common sense, hindi kailangan ng law, background sa ganyang mga usapin, sa ganito. Ako naman. So, mga kabayan, mga quick update lang tayo. So, sabi ko nga, dapat lang ituloy ang BSKE kasi batas yan at may pondo na yan para dyan. At yung krisis na kanilang idinadahilan, umuupa na, nagsasubside na eh. Nagsasubside na. Babalik na sa, hindi man bumalik sa talagang yung kanyang align na yung sitwasyon na sakto-sakto na. Kung hindi man ito yung tamang sitwasyon, kumanya ng konti, pwede na yun. Hindi nyo pwedeng gamitin dahilan yung sitwasyon ng krisis na yun kung medyo ganun. Hanggang dito. Nung nakaraan, ganun gumano na, di ba? Humugot kayo sa calamity fund para sa crisis. Doon kayo kumuha, huwag sa BSKE. Basic lang po yan, mga sir, attorney, abogado. Ituloy nyo yung BSKE. Ito, tama ito, Sir Comelec Chairman, Erwin Garcia. Paglaban mo yan. Ikaw, sir, isa ka rin pong abogado. At ikaw po ang chairman yan. Pwede mo pong ipaglaban yan as long as na alam mo ang batas. Halimbawa lang ako, hindi po sa pag-iapang, halimbawa lang ako, halimbawa kung ako ay nakapag-law at alam kung ang magiging decision, kung meron ng batas at alam kung dapat ituloy, sasabihin ko dapat ituloy ito. Paninindigan ko yun hanggat alam ko na tama na ituloy. Na hindi ako lalabag. Titingnan ko yung mga sitwasyon. Kapag alam ko nung itutuloy, may konting mga balakid at masusunod pa rin naman yung batas. No? At wala naman sasagasaan, wala naman magiging mga unconstitutional dyan o kahit umabot pa sa Korte Suprema. Sasabihin ko, tuloy po nyo yan, BSKE. Batas yan. Krisis, okay na. So, ano pang mga dahilan? Ano pang mga kadahilan para i-postpone yan? Yung plano nila, itigil nyo na po yan. Kasi kung malinaw na political nga no? Isang tabi nyo muna yung plano nyo na i-postpone yan. Ituloy nyo na to. Ayun lang po ang ating kwan. So, mag-hintay tayo ng update. Sa ngayon, ako po yung magsasalita. Nasasabihin ko, mataas na ang porsyento. Mataas na ang porsyento na ang BSKE ay matutuloy na sa November 2, 2026. Hindi ko tayo nagsalita. Tapos, meron akong mga narinig. No? Kaya, minsan hindi ako bumibilib sa mga napapanood natin. Kung ganito yan, mangyayari ganon, ito na yung mangyayari. Salitang tapos, wala na naman. Dito tayo, sa batas tayo. Sa batas tayo, ang krisis hindi forever. Kung nagkaroon ng krisis, months lang yan. No, mabilis magbago, pero dapat hindi lang sasalita na tapos. Ito, sabihin ko sa inyo, at least mga 75% na ang bentahe na ang BSKE November 2, 2026. So doon po sa mga aspirant at sa mga barangay officials, mag-ready-ready na kayo. Mabilis na po yan. Papasok na ang May, June, July, August, September, October. Meron na po kayong 6 to 7 months para maganda sa inyong pagtakbo sa inyong mga lokal na barangay. So, sa inyo na po yan. Ito, at sa atin na bilang ako'y bumuboto, at ito, nagko-content na rin ang BSK. Medyo naiintindihan lang natin ng konti, yung mga proseso na yan. Mag-ready na kayo. Aspirante. Ito namang lalong-lalo na yung mga incumbent na talagang gusto nyo, trabaho nyo, pagigihan nyo naman. Hindi puro ganito. Karapatan nyo naman magganyan, pero may tamang oras. Dapat nagtatrabaho muna bago pleasure. Trabaho, pleasure, isipin, kapakanan na inyong mga barabarang. Kaya nga kayo tumakbo dyan. Kaya nga kayo nailuklop dyan. Kaya nga kayo pinili. Kasi naniniwala ang bumoto ng nakakaraan na kayo ay magiging epektibo. Meron kasi mukhang epektibo lang nung tumatakbo pa. Nung nando na, hindi na epektibo
Parang biglang naging dispalinghado eh. Biglang walang kilala eh, dispalinghado na. Paano kayo uulit? Kahit kahit meron po kayong momentum, pag sobrang wala kayong ginagawa, ito ang mga advices lang to bilang isang mamamayan nasa tamang pag-iisip. Kahit nandiyan kayo, pag sobrang wala kayong hindi kayo epektibo, hindi kayo bibigyan ng magandang ilaw sa inyong nasasakupan. Mag-goodbye kayo dyan. Sabi ko sa inyo. So, doon naman sa mga aspirant, pakita nyo din. Ayun, alam nyo na yun. Ando na rin yung mga sinabi ko. So, 75% patutuloy ang base case sa November 2, 2026. Hindi tayo nagsalita ng tapos yan. Tinitingnan natin ang sitwasyon. So, maraming salamat. Pa-share ng video, pa-subscribe. Maraming salamat. God bless.